Hello, isang pagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatuwid bagay ng ikalawang bahagi, ang pagtalakay ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, meron tayong ditong sitas. Ang una, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 13. Ang sabi po ay ganito: sa kasalukuyan, nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ito po ay ipinasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Dahil po, kumbaga, dapat sana yung magulang respeto. Halimbawa, yung ama, kung ano ang respeto ng anak sa kanyang ama, ganun din sa asawa ng kanyang ama. Bagay ito man ay magulang o pangalawang magulang. Halimbawa, yung ama ay nag-asawa sa ikalawa dahil nabauna, kinakailangan po may pagre-respeto. Pero kung halimbawa, yung anak nagkaroon ng kaugnayan doon sa asawa ng kanyang ama, sa makatuwid bagay yung kanyang madrasa, yun po yung pagkakasala na pakikiapid. Pakikiagaw. Dahil, kinakailangan po, ano ang turing sa magulang o ama na bilang magulang, dapat po, kahit mas bata kayong naging asawa ng kanyang ama, sa ikalawang pagkakataon, kahit na edad niya yan, kinakailangan niya ituring din pangalawang ina. Ngayon, kung halimbawa, pinupusuhan mo yung dahil bata pa, pinupusuhan ng anak yung pangalawang asawa ng kanyang ama o kanyang madrasta, nagkakasala na yun ng pakikiapid. Kumbaga, sa halip na silang dalawa lang ang may ugnayan, yung ama at yung madrasta niya, makikiagaw pa siya. Kaya yun po, nagsulat si Apostol Pablo dahil yun ang ginagawa ng mga taga-Corinto. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo magpus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang ginagawa ng gawang ito. Dito naman po sa mapagpalalo, ito naman po yung kahit na halimbawa sa sarili, nag-aangat ng sariling bangko o nagpo-promote ng sarili o nagmamalaki, kapag hindi po na-control ang ego o yung nandiliyan sa ulo, nakatakasan, ang kalalabasan po niyan magiging mapagpalalo. Ibig sabihin, parang ang tingin niya sa sarili, siya na ang pinakamagaling. Siya na ang pinakamarunong, siya na ang maraming nalalaman, kaya tinatawag na mapagpalalo. Ibig sabihin, para hindi maging mapagpalalo, mayroon pong limitasyon ang kalagayan na dapat huwag humingi doon sa bagay ayon sa kasukatan ng kanyang kakayaan. Kung mga halimbawa, ang tungkulin, halimbawa, miyembro
Ngayon, kung hihigitan niya ba ang namumuno o pangulo, ibig sabihin, pagpapalalo ng tao ko. Kaya yun po ay sampol. Kaya po, itinuturo dito yung pagpapakumbaba. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu, aking nga inaatulan na ang gumagawa ng mga bagay nito ay tulad sa ako'y nakaharap. Dito po, pinapaliwanag ni Apostol Pablo na bagamat siya'y nasa bilangguan, sa katotohanan nagsasalita siya. Na bagamat hindi man sila magkita ng mukhaan, ay kaparihas din ng mukhaan. Kaya nga siya ay nagpapahalaga sa mga taga-Korinto upang sa ganun, yung mga taga-Korinto magbago ng kanilang mga ginagawa. Sapagkat, bagamat wala si Apostol Pablo doon sa bayan ng Korinto, pero natatalos dahil sa kaloob ng Espiritu Santo na sumasa kanya ang kalooban ng mga taong nasa Korinto. Kaya ipinatatalastas ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Hindi naging balaki kung siya may naging bilanggo, kung siya man ay nakapangaw o nakakadena o tali-kala. Hindi po naging balaki sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi po nakatani-kalaan. Ibig sabihin, ipapahayag pa rin ang pangaral o ibanghilyo sa lahat kapag hindi naman po maaaring pigilan kung yun ang kalooban ng Diyos na ipahayag ang ibanghilyo. Sa pangalan ni Jesus, na ating Panginoong sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, na kakatipon kayo at ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasan ng kanyang laman upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Kaya po dito, kumbaga, una dito sinasabi ni Apostol Pablo, na dalawang bagay lang, yung mapakiapi at mapagpalalo. Kapag, halimbawa, sa mga pagkakatipo natin, dahil tayo na sa kapangyarihan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ay hindi po marapat na makihalubilo sa atin ang mga katulad ng ginagawa ito. Sapagkat tunay nga po, kumbaga, sentensyado na. Ibigay kay Satanas sa ikawawasan ng kanyang laman. Kumbaga, pinababayaan na. Kaya nga ang nangyayari, minsan tinitiwalag o kaya tinatanggal sa iglesia para hindi na makahawa pa. Kaya kumbaga, pinaubaya na kay Satanas. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo ng buong limpak? Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa nakatuwid bagay si Kristo. Ano po ba yung libadura? Ang libadura yung aral o turo. Dahil po, pagkaminsan, dahil sa sinabi ng ating bibig, kapag iyan po ay ikapapangamak ng kapwa, o kaya ikatitisod ng kapwa, o kaya anumang bagay na, kumbaga, pagmumulan para yung isang limpak ng harina, kapag nilag o yung trigo, kapag nilagyan mo yan ng libadura, napapaumbok. Kumbaga, dahil sa sinabi ng isa, naniwala na lahat. Kumbaga, nadadamay ang kabuuan ng trigo o ng harina dahil sa tinatawag na libadura. Sabi nga dito, alisin nga ninyo ang lumang libadura. Ano po ba yung lumang libadura? Ano yung lumang libadura?
Hindi baga tayo noon, hindi pa natin nakikilala ang katotohanan. Hindi pa natin alam ang manalangin, ang gumawa ng mga bagay na mabuti. Ngayon, kung ang nasusunod pa sa atin, dati natin ugali, yun yung mga lumang libanura. Ano yung bago? Yung naturuan na tayo. Na meron na tayong isang bagong pag-iisip na handang sumunod, na handang ipagkatiwala sa Diyos, na pangunahan tayo ng Espiritu Santo. Hindi yung sarili nating pag-iisip, hindi yung sarili nating damdamin, kundi dahil nga tayo binago na. At sabi nga, hindi na kayo ang nangabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo na nabangon sa krus sa makatuwid bagay. Ang lahat ng mga binibitawan nating pananalita, lahat ng yan may kaugnayan na lahat sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pagtuturo ng kabutihan, at sa pakikibahagi na naway may mahikayat pa tayo na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Yun po yung bagong libanura. Sabi nga, pang-inggan nyo, panghalina, pangtawag upang tayong lahat ay magtamo at makinabang na bagamat tayo ginamit ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipahayag lahat ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat yun ang magiging bunga natin. Yun na po yung bunga ng bagong libanura. Pero halimbawa po, nasasapawan pa rin na bagamat tayo binago na, nagsisi na, nagpaiyak-iyak na, nagbalik loob na sa Diyos, pero nasasapawan pa rin tayo ng dati natin ugali, dati natin gawin. Ibig sabihin, ginagamit pa natin yung pamamaraan ng lumang libanura. Kaya po, hindi na dapat ganon. Kundi, mabuhay tayo ayon sa kaloob ng Espiritu Santo na nasa atin. Kumbaga, hindi na yan desisyon ni Pulano, ni Pulana, kundi ano ang nasa loob yan. Sa makatuwid bagay yung Espiritu Santo na nanahan sa buhay natin. Ginagamit lang tayo para magsalita, para magpahayag, magpaliwanag. Espiritu Santo po ang nasusunod, hindi na po yung sarili nating pag-iisip. Sabi niya, gawin ang iyong kalooban. Nasa panalangin niya. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibig sabihin, kapag tayo'y gumagawa, hindi yung gusto lang natin, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, kaya tayo'y nagsasalita. Alasin ninyo, kaya nga, ipanayin natin ang pista. Hindi sa lumang libanura, ni sa libanura na ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libanura, ng pagtatapat at katotohanan. Dapat po nandito na tayo. Yung bagong libanura, yung pagtatapat. At lumalakad na tayo sa katotohanan. Ngayon, kung may kahalo ng kasinungalingan, nandun pa tayo sa lumang libanura. Isinulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayong nakisama sa napaki-apit. Ibig sabihin kung may halimbawa, may masumpungan tayong gano'n, na nakikipagrelasyon yung anak sa asawa ng kanyang ama, kinakailangan layuan natin yun. Sapagkat yun ay mapaki-apit. Tunay nga, hindi ibig sabihin ay ang mga mapaki-apit sa sanglibutan ito o sa mga masasakim at mga manglulupig o sa mga mananambas sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung kayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanglibutan. Kaya po dito, tinuturo, aralin natin mabuti, ano ba ang mga bagay na pagkaminsan kinahuhumalingan ng tao. Halimbawa, nasanay tayo, panay Facebook, panay YouTube, pagkaminsan, nagiging kaagaw yun sa kalooban ng Diyos. Dahil sa halip sana na magsimba tayo, doon tayo nakapokus, nagiging kaagaw yun. Para hindi tayo maagaw, kinakailangan mo magsialis tayo doon sa mga gawang makasanlibutan. Datapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong nakisama sa kininumang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapit o masakit o
o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Ano-ano po ito? Mga hindi dapat natin pakisamahan. Yung mga mapakiapit. Kagaya ng sinabi ko kanina, umasakin, selfish. Walang ibang iniisip, sarili lang. Walang pakialam sa iba. O mananamba sa Diyos-Diyosan. Yun bang sa halip na makahikaya tayo para makaakay, na kumbaga, nagpapasinuro pa tayo para hindi magsimba ang iba. Dapat po tayo ang tumatawag para pumasok sa simbahan. Madali lang naman dahil sa oras ng isang kapatid, nasa karamdaman, nasa pagdurusa, madali lang naman paliwanagan yan. Dato kasi sa templo, doon ka gagaling, mas madali kong hikayatin yan. O mapagtungayaw. Ibig sabihin, walang iniisip kundi kung ano yung mga diferensya ng kapwa. Kaya po, dapat po alisin natin yan sapagkat hindi po yan nararapat. Ano ka? O maglalasing na walang ibang inisip kundi panay-alak na lang sa umaga, sa gabi, wala nang laman sa kanyang tiyan, puro ng tubig o alak. Kumbaga, hindi na kumakain. O maglulupig. Walang iba yung, halimbawa, alam naman na nila na mahina yung isa, walang kakayanan, lulupigin. Kumbaga, halimbawa, kagaya ng sa inuman. Alam ko yung bagong sahod yan, lulupigin natin yan, parang gumastos siya. Parang ganun. Dapat po, hindi dapat ganun. Ang ginagawa, hindi dapat tayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasalbas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nangasaloob? Kapwa sa nangasalbas, ang Diyos ay humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Kaya po dito, tinuturo sa atin, sa nangasaloob, Diyos ang hahatol at ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin sa magkatuwing bagay. Dahil yung aral na mga tinanggap natin na pumasok sa ating tainga, dumiretso sa puso natin, doon po pagbabatayan ang paghatol sa atin. Pero yung nasa labas, halimbawa hindi naman palasing pa, hindi naman dumadako ng templo, hindi naman nananalangin, wala po tayong pakialam sa kanila. Diyos po ang hahatol sa kanila. Kaya po, ang paghatol po kasi, yung bang nakita lang natin na may bisyo, nakita lang natin na ng babae o kaya kung ano nang ginagawa, hinuskahan na natin. Kumbaga, sasabihin na natin, wala kang kuwang sa Diyos. Hindi dapat ganun. Ipanalangin na natin sila baka sakali magbago ang kanyang pag-iisip at mabuksan at sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos. Siguro ganyan lang, pagkibagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagkakaroon tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan na idulog natin lahat dyan sa Diyos, sa nalang ni Kristo Jesus, at tatanggapin natin ang kaloob mula sa bunga ng Espiritu. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.